Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tanong lang po, paano mo malalaman na ang isang tao ay masama? How can you tell that somebody is really bad? Kapag palagi na lang siya paulit-ulit na nagsisinungaling, kapag nagtaksil siya sa kanyang asawa, pinagpalit niya ang kanyang pamilya, kapag nag-drugs ang isang tao, kapag nakapagnakaw siya, o kapag nakapatay siya, na para bang wala man sa kanya, wala siyang konsensya, maaaring, opo, grabe ang mga kasalanan na ito. Pero alam niyo po, meron pang isang palatandaan para masabi natin na ang isang tao ay may masamang ugali. Ano po? Ang isang tao ay tunay na masama kapag iniisip niya, perpekto siya. Ang isang tao may masamang ugali kapag palagi niyang iniisip, wala siyang pagkakamali. Amen? Kaya mag-ingat po kayo. Kayong mga hindi mahilig, nagkukumpisal, maaaring yung mga iba sa inyo kasi sinasabi, Father, wala naman kasi akong kasalanan eh. Kapag ganyan ang linya nyo, nagkakasala na kayo. Amen? Dahil ano ang kasalanan ng tao sinasabi niyang wala siyang kasalanan? Yan ay kayabangan. Yan ay kataasan ng loob. Ang masamang tao, kadalasan, mayabang. Malaki ang ulo niya. Kala mo kung sino siya. Pag nagsasalita siya, kala mo may bagyo, may ere. Iniisip niya, siya ang palaging tama. Hindi talaga mabuti ang tao kapag hindi niya inaamin ang kanyang pagkakamali. Amen? Ang tao ay hindi talaga mabuti kapag hindi pa siya humihingi ng tawad sa mga taong nasaktan niya. Amen? Hindi ka mabuti kapag hindi ka marunong magpakumbaba. Amen? Ang problema ng mga mayayabang kasi, hindi sila marunong tumingin sa kanilang sarili. Kapag may problema, lagi nilang sinisisi. Ang iba, tinuturo nila ang kapwa nila. Kapag merong nangyayaring mali sa pamilya, kasalanan ng asawa nila, kasalanan ng mga magulang nila, kasalanan ng mga anak nila. Kapag may problema sa trabaho, kasalanan ng boss. Kapag may gulo sa komunidad, kasalanan ng kapitbahay, kasalanan ng gobyerno. Pero ang mabuting tao, pansinin niyo po, alam niya ang kanyang pagkakamali. Ang mabuting tao, marunong mag-self-reflect. Palagi niyang sinusuri ang kanyang sarili, ang kanyang loob. At palagi niyang iniisip, paano ko mai-improve? Paano ko gagawing mas mabuti ang aking ugali, ang aking pagkatao? Kaya, meron pong katotohanan, yung turo ni San Agustin, sabi po nitong banal, it is better to sin with humility than to do good with pride. Hindi po ibig sabihin ni San Agustin dito, mabuting magkasala. Ang ibig niyang sabihin dito, mas mapanganib ang kabutihan na may kasamang kayabangan. Amen? Kung gumagawa ka lang ng mabuti, para purihin ka, para bayaran ka, para gantimpalaan ka, kapatid, hindi ka talaga mabuti. Dahil ang taong tunay na mabuti, ang tuwa niya ay yung paggawa niyang mabuti. The reward of doing good is the action itself of doing good. Pag gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, yun ang nakakapagbigay sa iyo ng saya. Yun ang gantimpala mo. At kung ano man ang bunga ng kabutihan na ginawa mo, bonus na lang yan. Amen? Pero minsan, may grasya din po sa pagkakasala, sa pagkakamali, kung ito ang nagiging daan ng pagsisisi ng tao at pagbabalik loob niya sa Diyos. Minsan ang Diyos, hinahayaan niya magkasala ang tao. Bakit? Kasi alam niya, darating ang panahon sa sobrang sakit na mararanasan niya, diyan sa kasalanan yan, yan ang magtutulak sa kanya para tumino, para magbalik loob sa kanya. At ito po mismo ang ating narinig sa Ebanghelyo. Narinig po natin ang kwento ni Jesus, ang alibughang anak, the prodigal son. Napansin niyo po, yung bunso na anak, grabe ang kanyang ginawang kasalanan. Habang buhay pa ang kanyang ama, hinihingi na yung kanyang mana. At baka hindi niyo po alam ito sa kultura ng mga Hudyo. Pag hiningi mo ang mana ng iyong magulang, parang sinasabi mo, patay na sila sa iyo. Pinapatay mo na ang magulang mo. Masakit po yun, di po ba? Pagkatapos, nung nakuha na daw niya yung kanyang mana, binenta niya, meron na siyang pera. Nung ginawa niya, pumunta daw siya sa malayong lugar. Sa English, ang ginamit po dito, he went on a distant country. Tayon po sa mga eksperto sa Biblia, sa mga teologo, yung malayong lugar, the distant country, symbolizes a life
far from God. Hindi lang siya lumayo sa mga taong nagmamahal sa Kanya, lumayo pa siya mismo sa Diyos. At hindi po ba napakasakit niyan? Yung bang tinatawagan mo, yung iyong anak ayaw sumagot, kinakausap mo siya, iniiwasan ka niya. Yung alam niya, buhay ka pa, pero hindi siya nagpaparamdam, tinuturing niya, wala ka na. At nagwaldas daw po itong bunso sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Sinayang niya yung pinagpaguran ng kanyang ama. Nagpakasasa siya sa bisyo hanggang dumating po ang punto na kung saan naghirap siya at nag-alaga ng baboy. At baka hindi nyo rin po alam ito. Ang mga Hudyo, kamukha po ng mga Muslim, hindi kumakain ng baboy. Bakit? Dahil ang baboy para sa kanila, maruming hayop. Ibig sabihin, talaga sobrang bagsak ng kalagayan nitong bunso. Pero pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa, may mabuti pa rin nangyari. Sabi po ng Ebanghelyo, he came to his senses. Sa Tagalog, natauhan siya. Sinabi niya sa kanyang sarili, ako'y babalik sa aking ama. Hihingi siya ng tawad. Kaya tumindig daw siya, umuwi siya, umamin siya, nagpakumbaba siya. At kahit na grabe ang naging kasalanan niya, siya po ay niyakap, siya ay tinanggap. Bandang huli, siyang naging mabuting anak. Di po ba? Pero merong pangalawang anak sa kwento. Sa unang akala po natin, yung panganay, yung mabuting anak. Dahil nanatili daw siya sa bahay, naging masunurin siya sa kanyang ama, naging masipag siya. Pero nung bumalik yung bunso, dito lumitaw yung kanyang tunay na ugali. Nagalit siya, nagtampo siya, sinumbatan pa niya ang kanyang ama. Ayaw niyang pumasok sa bahay kahit na inaamo siya. Siya talaga ang naging masamang anak. Di po ba? Naging masama ang panganay. Hindi dahil nagkasala siya, o hindi dahil sinara niya ang puso niya sa awa. Mga kapatid, magandang itanong po ito. Sino ka sa dalawang anak? Ikaw ba yung bunso na nagkakamali pero marunong magsisi? O baka naman ikaw yung panganay, mukhang matino sa panlabas pero may yabang sa iyong puso. Ang paanyaya po ng Ebanghelyo sa atin, kahit na gaano ka nagkasala, kapatid, hindi pa rin huli ang lahat. Bukas pa rin ang tahanan ng Diyos. At nakabukas ang bisig ng Diyos Ama, ready to welcome you. Handa na ikaw ay tanggapin. At kahit na ayaw mong umuwi, ang Diyos Ama, siyang lalabas para kausapin ka, para amuhin ka. Kaya nga po ang kwento ng prodigal son, hindi naman po talaga tungkol doon sa bunso eh. Ito po ay isang napakagandang kwento tungkol sa isang ama na sobra-sobrang nagmamahal. Ito po ang Diyos na ating sinasamba. Isang mabait, isang Diyos na sobra-sobra sa kanyang pag-ibig. At wala tayong magagawang kasalanan para mabawasan natin ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Hanggang huli, gagawin niya ang lahat para maiuwi lang tayo sa kanyang tahanan. Kaya tandaan niyo po yan, the door of God's mercy is always open. Kaya sana, huwag mo din isara ang puso mo sa mga taong nakasakit sa iyo. Amen? Oo. Naisin mong maging mabuting anak kapag nagkakamali ka, magpakumbaba ka, kapag nagkasala ka, magbago ka, kapag lumayo ka sa Diyos, bumalik ka sa Kanya. Pero mga kapatid, hinahamon din po tayo ngayon. Sana, karinawa, maging mas kamukha mo din ang Diyos Ama. Maging sobra-sobra ka din sa pagmamahal. Maging aksaya ka sana sa pag-ibig. At huwag mong kukwentahin yung iyong mga pinagkaloob at binigay. Dahil bandang huli, wala naman nasasayang sa taong nagmamahal. Tandaan mo yan. Unawain mo, tandaan mo, mas masarap magmahal kaysa sa nagagalit, kaysa sa nagtatanim ng sakit ng loob. Amen? Mas masarap, mas masaya ang umuunawa, nagpapatawad, kaysa sa naghuhusga sa iba. Amen? At ang pagmamahal na binibigay mo, babalik din sa iyo. Siksik, liglig, umaapaw. Amen? Mga kapatid, mahalin natin ang mga hindi kamahal-mahal. Hintayin natin bumalik ang mga nawala at nagwawala. Salubungin mo ang mga gustong magbago. Huwag mo silang itataboy. At anyayahan mo ang mga nagtatampo. Kapag ginawa natin ito, hindi lang tayo magiging mabuti, magiging banal pa tayo. Maging banal ka kapatid, kamukha ng Diyos Ama na banal. At ang iyong buhay at mga araw ay mapupuno ng grasya, bendisyon at pagpapala ngayon at magpakailanman. Amen.